14 na milyong pisong halaga ng party drugs ang nasabat sa isang condominium unit sa Quezon City. Ang naarestong suspect umaming nakikipagtransaksyon sa kanyang supplier mula po sa dark web. May live report si Chino Gaston. Chino. Emil, binasok ng mga pulis ang isang condo unit sa barangay Loyola Heights, Quezon City matapos magpositibo ang ikinasang buy-bust operation laban sa suspect na si Yvette Tividad. Ayon sa mga pulis, isang buwan lang under surveillance ang suspect bago ikasang operasyon kanina kung kailan siya nabilhan ng 100,000 pisong halaga ng droga. Membro raw siya ng isang sindikato ng party drugs na nagkukuta sa naturang condo unit na malapit pa man din sa ilang universidad. Nakuha mula sa unit ng suspect ang 3,500 na piraso ng ecstasy tablets na may timbang na 2.5 kilos, 25 liters ng liquid ecstasy at 2.5 kilos ng kush o high-grade marijuana. Ayon sa mga pulis, aabot sa 14 million pesos ang street value ng nasabat na droga. Aminado naman ang suspect na kanya ang mga nahuling droga. Kwento ng suspect, isang contact sa Amerika na katransaksyon daw niya sa dark web ang nagpapadala sa kanya ng droga kapalit ng cryptocurrency na Bitcoin. Ang mga gumagamit ng dark web, mahirap matrace ang identity at kinaroroonan. Pero ordinaryong international courier service lang daw ang ginamit ng contact sa Amerika para ipadala ang droga sa Pilipinas. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Guillermo Eleazar, isa ang suspect sa major distributors ng party drugs sa Quezon City. Meron daw siyang koneksyon sa mga club na binabagsakan ng party drugs. Dati nang nasabat ng mga pulis isang suspect na sa dark web din, nag-o-order ng droga at gumagamit din ng courier services para i-deliver ang party drugs. Patuloy ang follow-up operation ng mga pulis. Emil. Chino, please, ilang katanungan lamang noong isang linggo, isang drug bust ang isinagawa sa isang condominium naman sa Mandaluyong City kung saan na-discovery ang sexual immoral activities na nagaganap. Diyan din ba sa unit na yan sa Quezon City, sa iyong ulat, meron din bang mga immoral sexual activities na nagaganap? Sa tingin natin na, Emil, no, napasok natin itong condo unit ng suspect ay masyado itong maliit no, para any operation, no, kahit manufacturing or siguro repacking, no, medyo mahirap sabihin na ginagawa ito dahil ito ay one bedroom unit lamang at maliit masyadong espasyo. Ang hinalangan ng otoridad, ito ay parang transaction point lamang at ginagamit ng suspect kapag siya ay may katransaksyon at hindi naman talaga tumitira doon, no? Kumbaga parang halfway house lamang. So, balik sa iyong katanungan, wala tayong nakitang mga indikasyon o ebidensya na maaaring ginagamit din ng nasabing condo unit para sa mga malalaswang activity gaya ng inyong nabanggit. Chino, bilang panghuli, ilang personalidad pa ang subject ngayon ng follow-up at manhunt operation kaugnay ng drug raid na iyan? Hindi binabanggit sa atin ng NCRPO, no, na anti-drug personnel kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Pero ang ating nakuhang impormasyon kanina sa kanilang hepe na si General Eleazar ay meron itong follow-up operation at isa itong malaking o kung hindi pang pinakamalaking drug syndicate na nagpapasok ng party drugs dito sa Metro Manila. Kung kaya asahan daw na meron mga follow-up operations laban sa iba pang mga suspect na bahagi ng sindikatong ito. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston.